Radyo. Sugbo, Kabisayan, Mindanao, Pilipinas. Mga kapuso, kumusta gamayong buntag kaninyong tanan? Welcome sa Tulamanog. Morning na Cebu. Ako inyong kapuso. Super Fast Anthony Inzo sa Super Radyo. Ako yung mahatod. So lahang tudling og sa detalye sa itong mga balita. Yatong adlaw karon nga Sabado, Pitsa 26, buwan sa Hulyo, tuig 2025. Kumusta nga tanan nga nagpamati ni atong istasyon? Ang DYWS Super Radio GMA 999 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Morning na Cebu. O karon sa tong mga headlines. Dili sa ato, Cebu Governor Pamela Baric 4 mibahad sa pagsuspenso sa responsable sa pagpabaya nga may resultas kamatayon sa maginahan. Duha ka mga chief of hospital sa lungsod sa Argao ug Karkar mitingog na. Morning na Cebu. Samtang gayong scam hub tos dakbayan sa Mandaue kisilbihan og search warrant sa kapulisan. Morning na Cebu. Samtang tungod sa panagbingkil sa babae, 18 anyos nga lalaki patay human gidunggab sa iyang minor de edad nga silingan dito sa Talisay. Morning na Cebu. Sa kauluhan, articles of impeachment bato kang Vice Presidente Sara Duterte gideklarar sa Korte Suprema nga unconstitutional. Defense team ni VP Sara gikalipay ang desisyon sa Korte Suprema. Morning na Cebu. Samtang baste Duterte ni biyahe paingon sa Singapore matod pas NBI. Na Cebu. Bakit ang ulhang todling sa mga balita? Detalye nini, musunod, human lamang sa pipila ka mga pahinumdum. At ang oras, Super Radio. Local News. at ang oras alas 5:36 na. Ako gihapon si Superfat Anthony Inso. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Dili sa ato may bahad si Cebu Governor Pamela Baric 4 nga suspensohon gyud. Niya ang si Bisan Kinsa nga mapamatud-an nga nagpabaya nga may resultas kamatayon sa mag-inahan. Neto nga Webes sa gabi giduaw ni Baric 4 ang haya sa mag-inahan dito sa lungsod sa Argao ug nahimong emosyonal ang pamilya sa biktima. Bisad ang gobernadora nga suportahan og tabangan ang kabanay sa biktima og misaad kini nga di na masubli ang nahitabo sa mag-inahan. Gawa sa pagpakita og katapusan nga respeto sa pamilya, wa makalikay ni Gobernadora Baric 4 nga mo paaga sa iyahang mga luha samtang nagsudong kini sa mag-inahan. I am inclined to suspend those involved in the case. The doctors really, I am close to my heart because they're my partners in healthcare. At kung makasasad in management of cases, I will not hesitate. I will not hesitate to go after you. Katubad yung ko kakitaghaya bitaw nga ang mama niya ang bata na astapad ba. So pagka-heartbreaking na yun ako, masabot ang akong gibati mo ito nga. Wala akong kaagwanta yun yung breakdown ko. Aga tipix pamahayag ni Cebu Governor Pamela Baric 4. Samtang nitingog na ang Chief of Hospitals dito sa lungsod sa Argao ug sa Dakbayan sa Karkar. Unang gida ang inahan dito sa Argao District Hospital dihang nagbati na kini apan nasuta sa midwife kay early phase pa og hinay pa ang contraction. Pagtanaw ito pag speculum is na siya vaginal cervical polyp or kanang mura gani og cyst gani nga mga 2 to 3 cm siguro nga nakababag dito kanang gawsanan sa bata ba mo nang gi-refer na mo dito sa Karkar. Aga tipix pamahayag ni Dr. Eric Girozaga, ang Chief of Hospital dito sa Argao District Hospital. Samtang
Giklaro usab ni Dr. Girozaga nga dili tinuod nga way gasolina ang ilang ambulansya. Bagwa dayon mabalhin ang pasyente diin sakyanan ra usab sa tambalanan ang nagamit. Gawas nini giingong baskog pa aga pasyente gikan sa Argao og gibalhin kini sa laing tambalanan. Ang kanang gasolina dili na siya issue. Di na siya issue sir kay ako as a happy sir mo out of the pocket jud ta di kita maski kung sa una pa kung pananglitan wala patay gamay pag budget mangita gyud mig paagi ana. Aga dugang tipiks pamahayag ni Dr. Eric Girozaga, ang Chief of Hospital sa Argao District Hospital. Samtang sa habig sa Carcar Provincial Hospital, pinagi silang Chief of Hospital nga si Dr. Prudencio Manubag. Atod pa nga, giatiman nila ang pasyente dihang naabot kini. Nahitabo lang nga naka-off duty ang obigay ni o ang nahibilin. Mao na lang ang general practitioner. Di nabantayan nga adunay problema ang puya sulod sa tiyan sa inahan. Giangko nini nga makahimo sila sa pagsisaryan apan wala ang ilang doktor nga makaperform nini. There was non-fatal reassuring. This is the time that the doctor decided to refer to the higher facility. Aga tipiks pamahayag ni Dr. Prudencio Manubag, ang Chief of Hospital sa Carcar Provincial Hospital. Bato niya nga dunay upat ka mga obigay niyang tambalanan apan itong tungura why available. The doctor monitoring this patient initially was an OB. Only by 8 o'clock, she will be off of his duty. What is the extent of like a couple of hours just to see the situation of the mother? No, there was no abnormal findings during her duty, sir. Agadugang tipiks pamahayag ni Dr. Prudencio Manubag, ang Chief of Hospital sa Carcar Provincial Hospital. Samtang gipaniguro sa provincial capital nga mogawas ang kamatuoran sa investigasyon. Gagipasiugdahan sa Committee on Discipline and Ethics. Morning Cebu! Alas 5:41 na. Samtang giimplementar sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG Region 7, City Intelligence Unit sa Mandawi City Police Office, ingon man Regional Anti-Cybercrime Unit kung RACO 7, ang warrant to search, seize and examine computer data sa mga ekipo nga gingong scam hub nga nahimutang sa usa ka subdivision dito sa Barangay Alang-Alang, Dakbayan, Mandawi nitong Huwebes sa gabi, Hulyo 24. Ikustodiya sa otoridad ang napo ka mga computer sets, 22 ka mga cellular phones, ingon man 15 ka mga lain-lain nga mga wires, Wi-Fi booster o sobra sa usa ka gatos ka mga SIM card. Ang mga operasyon subay kini sa ilahang rescue operation datong Hulyo 2, 2025 kundiin usa ka babae nga giingong dili kagawas o gipugos sa pagpatrabaho bisan supak sa iyang kabubuton ang naluwas og 8 ka mga Chinese national ang nadakpan og sa ilang pagsud nakit-an ang mga ekipo gituuhan nga gigamit kini sa mga dinakpan sa illegal nga kalihukan. Sigon ni Police Major Jana Rose Parcon, kepe sa CIDG Mandawi City Field Unit, nga ni-apply sila og warrant to search, seize and examine computer data gatos korte og nigawas ang order pagka-Hulyo 21, 2025 og ipatuman kini nila niadtong Huwebes sa gabi. Ang warrant to search, seize and examine computer data giluwatan ni Judge Lucela Cada Enhambre, Presiding Judge sa RTC 7th Judicial Regional sa Dakbayan sa Mandawi. Pinitsahan ni atong Hulyo 21, 2025 alang sa kalapasan sa Section 4J, qualified by Section 6C sa Republic Act Number 9208 as amended by Republic Act Number 10364 kung ang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012, Republic Act Number 11862 kung Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022. Ang mga ekipo ay paabot sa forensic examination kung mahibawan aron mahibawan nga gigamit kini sa pagpangilad. Magpaabot na lang silang resulta ang mga otoridad o kung unsa man ang ilang magkuha ng ebidensya, ila kining ipuno sa kaso nga una nilang ipasaka batok sa 8 ka mga Chinese nationals. Morning Cebu! Alas 5:43 na samtang tungod sa panagbingkil sa babay.
maong nadunggaban patay sa usa ka minor de edad ang usa ka 18 anyos nga lalaki dito sa sitio Pangpang, Barangay San Isidro, Dakbayan sa Talisan nitong Huwebes sa kadlawon. Ang biktima mo si alias John, 18 anyos, nagpuyo sa mga lugar samtang ang suspect mo si alias Mark, 17 anyos. Gasilingan ra sa biktima ang duha ka testigos nga kuyog ni alias John itugan nga namilar sila sa ilang silingan samtang ang suspect ni bilar sab kini sa laing dapit. Mga alas 4 na sa kadlawon nang hagad ang biktima nga mopauli o giuyonan ra sab kini sa duha ka mga testigos. Sa ilang paglakaw nasugatan nila si alias John. O nasugatan ni alias John ang suspect, hinungdan niya sila nagsinukmagay. Natagak ang duha dito sa pa o nagsigig hapog linamukay. Pidool ang duha ka mga higala ni alias John na dito nila nakitan. Nga doon na kini sa dinunggaban sa ihang walang dughan o gubos sa ihang tiyan. Isibat ang suspetsado ang panadakpan sa kinis kapulisan. Nahibawan nga nagkabikil ang duha niadtong Hunyo 2 ning tuiga sa usa ka disco din sila nag-ilog og usa ka babay. Morning na Cebu! Alas 5:45 ni gawas ng resulta sa confirmatory test sa tulo ka mga traffic enforcer dito sa Dakbayan Lapu-Lapu nga nagpositibo sa gipahigayon nga surprise drug test niadtong Hunyo 1. Matod ni Gary Lau, ang pangu sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention kung close-up. Ang duha nga unang nagpositibo sa paggamit og shabu atol sa initial screening nagpositibo sa confirmatory test. Samtang ang nagpositibo sa paggamit og marijuana atol silang initial screening nagnegatibo sa resulta sa confirmatory test. Nunot nini ang duha nga mga traffic enforcer hingpit kining mataktak sa trabaho samtang ang usa magpabilin sa iyang serbisyo. Ipasabot nila nga nalangan ang paggawa sa resulta kay gihimo man kini ang confirmatory test sa usa ka DOH accredited drug testing laboratory gikan sa kauluhan. Samtang sa social media page gitataw ni Mayor Cindy King Chan nga dili niya tugtan ang nga makapadayon sa serbisyo ang nasutang tigamitan og ginadiling drugas. Ang duha nga nagpositibo sa confirmatory test special job order samtang ang usa job order personnel. Ako si Mayor, na-inform na sad nako ang HR, na-inform na sad nako ang ato ang city administrator, and I believe that a termination order was served yesterday masiguro or today. Agatipix pamahayag ni Gary Lau, pangu sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention kon close-up. Morning na Cebu! Alas 5:46 na, giabisuhan ang publiko nga mag-agian dito sa Barangay Pagdaan sa siyudad sa Mandaue tungod kay dunay portion sa karsada o sa taytayan sa dapit ang isirados trapiko kay ayuhon. Kini labi na sa mga taga Mandaue o paingon sa norte tungod kay dunay ipahigayon nga pagsira sa DM Cortez Habig dito sa Barangay Pagdaan. Ipahibaw sa mga otoridad ang closure sa karsada o taytayan sa lugar magsugod karong Agosto 3 ang karaan nga bridge o kanang nahimutang sa ubos siradan aron ma-rehabilitate kini ipasaka nga elevation aron mutupong sa tupad nga taytayan kay duman nga ang dapit o sa usab ka apektado sa baha o mag-overflow ang Butuanon River kun masirado na ang ubos nga bahin sa taytayan o sara ang maagian nga mamahimong two-way. Apan, mato sa team alang kini sa mga dagkong truck kay ang dan o saman ka truck corridor. Kining bridge ba nga mahabilin katong northbound lane ba nga mahabilin is kuha na lang himon man na natong two-way traffic. So ato lang i-accommodate yung pag-ayo ang truck kay lisod man sa kayo ang truck antong i-divert dito. Agatipix pamahayag ni Hilary Tuyang Labao sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi Team. May andam na hinoon ang mga otoridad o alternatibong agianan alang sa mga light vehicles. Ang gikan sa Konsolasyon padung sa Mandawi pasudlon sa Jaime Street dito sa Paknaan o ganto na mula sa highway. Samtang ang gikan sa Lapu-Lapu o UN Avenue i-divert nga daan na padung sa Old Umapa Dam Site
nga karsada para mulaw sila ngadto sa Kansaga Bridge. Nangayo ang mga otoridad og pagpasabot ngadto sa mga tao niining pagtrabaho. Ato lang planuhon atong mga lakaw kung kinahanglan kita mo agi diha mautong atong ang ato ang palisiya gi-prioritize nato ang mga trucks ana nga bridge. Kung light vehicles lang inyong dala, pwede mo mo-divert. Agadog ang tipix pamahayag ni Henry Tuyang Labaw sa team sa Dakbayan sa Mandaue. Morning Cebu. Super Radio Report. Sa tungunan sa Peradyo Report, 19 anyos na sikop sa drug operation na dito sa Mandaue. Norman Mendoza sa Super Radio. Yes, Super Norman, pasok! Kaso nga pagpamaligya o paghubos sa illegal nga drugas ang ipasaka batok sa usa ka 19 anyos nga lalaki nga nasikop sa drug bypass operation sa kapulisan sa Presinto 3 Basak Police Station sa Dakbayan sa Mandaue. Alas 9 pasado nitong milabing nga adlaw. Ang maong suspect nga taga diha sa Sitio Atabay sa Barangay Labugon nakuhaan og giban-abanang 800 gramos sa gituang shabu nga mobalor ngadto sa 5 milyones ug 440,000 ka pesos. Ang maong suspitsado kasamtangan na sa kusodiya sa kapulisan og gikatagda nga paskaan og tukma nga mao nga mga kaso ang mga sakop gikan sa Basaka Police Station Presinto 3 sa Dakbayan sa Mandaue. Pinangaluhan ni Police Major Mallorca ang hepe mo imihimo sa mao nga drug operation human nagdawat sila og impormasyon labot sa pagpamaligya og illegal nga drugas sa maong suspitsado. Kini sa Norman Mendoza sa GMA Super Radio DYWS, dapat totoo. Morning Cebu. Daghang salamat, Super Norman. Samtang gilusad kagahapon ng Oplan pagkig-sandurot sa syudad sa may Barangay Luz. Alan Mahal sa Super Radio. Yes, Super Alan, pasok! Gilusad na kagapon ag uplan paggisandurot dinhi sa Dakbayan sa Sugbo pinagi sa kapulisan ingon man pipila ka mga konsehales sa dinhi mismo sa Dakbayan sa Sugbo. Ang nasigutan nga kalihukan gipangunuhan kini ni Vice Mayor Tomas Osmeña din sa iyang panahon isip mayor din sa Dakbayan sa Sugbo. Iya kining gibatuman ang uplan paggisandurot. Ang uplan paggisandurot usa ka residente kun pulis ka residente sa usa ka lugar. Diha mismo sa barangay ang matawag nga siya may commander kung galing adramay mga emergency nga motuwa o kinanglan og dilian nga aksyon sa kapulisan o law enforcement. Ana ginayon ang naisgutan nga pulis og dili kainon di siya muliho kay off duty. Bisan pag off duty ang naisgutan nga pulis pinasikan sa naisgutan nga oplan paggisadorot din siya makighiusa nga to mismo sa katawan sa barangay aron mapatunay ang kahapsa og kalinaw as far as peace and order sa nasigutan nga barangay ila kini nga mapatuman. Ako sa mahayot sa Jamie Super Radio DYWS, dapat ito. Morning Cebu. Morning Cebu. Super Radio National News. Alas 5:55 na balitagi kan sa kauluhan. Ihangop pa sa defense team ni Vice Presidente Sara Duterte ang desisyon sa Korte Suprema nga nagdeklarar sa articles of impeachment batok kaniya nga unconstitutional. Matod sa opisyal nga pamahayag sa iyang defense team, ang desisyon sa Korte Suprema nagpaligon silang pagtuong nga ang ikaupat nga impeachment complaint nakalapas sa 1-year ban nga gilatid sa Article 11, Section 3.5 sa 1987 Constitution. Gihimugatan nila nga aga unanimous decision dili kini kadaugan sa Vice Presidente kundi pagpaligon usab kini sa rule of law o pasidaan batok sa sayop nga paggamit sa proseso sa impeachment. Ipasalig sa grupo nga andam silang mutubag sa bisan unsa nga aligasyon sa saktong panahon og tukmang forum. O nanini natong Disyembre 2024 upat ka impeachment complaint ang gisangat batok kang VP Sara. Lakip sa mga reklamo ang graft and corruption, betrayal of public trust. Ingon man ang controversial kaya pag-angkon sa assassination plot kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos o House Speaker Martin Romualdez.
Ang kaupat nga reklamo gisangat niadtong Pebrero 5, 2025 ug gendorso sa 215 ka mga miyembro sa House of Representatives. Hinungdan nga napasa kini ngadto sa Senado aron husayon. Apan niadtong Hunyo 2025, ang Senado nakahukom nga ibalik ang mga articles of impeachment sa Kamara imbes nga ipadayon ang trial. Sa katapusan, ang Korte Suprema ni pagawas og desisyon nga nagdeklarar sa ikaupat nga reklamo nga unconstitutional tungod sa paglapas sa 1-year rule. Morning na Cebu! Alas 5:57 samtang sa pikas nga bahin, ibiyahe paingon ngadto sa Singapore si acting Davao City Mayor Baste Duterte kagahapon. Batod sa nadawat nga impormasyon sa National Bureau of Investigation kon NBI, kini pipila ka mga adlaw sa dili pa ang gipaabot nga charity boxing match nila ni Philippine National Police Chief PNP Chief Police General Nicolas Torre III karon nga ug mga adlaw Domingo. Matod sa NBI, nibiya si Duterte sa nasud agi sa pagsakay sa aeroplano sa Davao International Airport paingon dito sa Singapore kagahapon sa buntag. Kaya nanduman nga unang gihagit ni Duterte si Torre og sinukmagay sa usa ka video post dito sa social media niadtong Domingo. Gidawat ni Torre ang hagit og misugyot og boxing match isip sa kapaagi sa charity aron matabangan ang mga biktima sa kalamidad. Datong Webes nagpost si Duterte og laing video og nagtakda sa mga kondisyon aron dawaton niya ang boxing charity match. Batok kang Torre diin lakip sa iyang kondisyon ang pagpaubos sa mga opisyal sa gobyerno sa hair follicle drug test. Morning na Cebu! Super Radio Weather News! At ang oras na 5:58 na, ato sang sutaan na to ang update sa lakat sa panahon sa musunod nga 24 oras. At ikaw ba na weather specialist gikan sa pagasamaktan, Mamana Dumdum, good morning. Yes, Sir Pat. Good morning. Good morning sa ating paminaw. Makinitang weather update karong adlaw. As of alas 3, ganihang kadlawon ang bagyong si Emong na kini sa may 460 kilometers northeast sa Itbayt, Batanes o usa ng kini ka tropical depression o hinay nga bagyo. Aduna kini maximum sustained winds nga 55 kilometers per hour. Doon sa sentro o gasinas mga abot og 75 kilometers per hour. Kini nagalihok pa north-northeastward sa gikusgon nga 45 kilometers per hour. Sa laing bahin, ang southwest monsoon na hangin bagat padayon sa nagapektar sa tibuok nasod. Unya, diri sa Central Visayas, makasinati na kitag panag sa mapanganuron nga tunos sa madag-umon na kalangitan. Inadun tayo tsansa ni mga patak-patak nga mga pag-ulan or thunderstorms, especially sa hapon o sa kagabion, lalaki ni sa habagat. O sa atong hangin o kadagatan, hinay nga to sa kasarangan na hangin ang magkapaslabi, man makaragatan, minawon nga to sa kasarangan. Unya, diri Sugbo, kadagatan na ay pagtaob alas 11:36 sa kabuntagon, muna sining alas 6:59 sa kagabion. Ang temperature forecast karon sa Metro Cebu na sa 26 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw ni silang ganyan alas 5:32 kabuntagon, mosalop inig alas 6:09 sa kagabion. Kung dili lang ko kutob kini si Ana Dumdum ikan diri sa DOST Pag-asamakan. May buntag ug daghang salamat. Good morning! Morning na Cebu! Aga report niya ni Ma'am Ana Dumdum gikas pagasamaktan may hingpit nga nitapos karon sa tong tulumanon. Morning na Cebu! May buntag ato kang Socorro Rio. Good morning Super Fudge nga to kang Arlene Donan ko. Benz Bagyo. Good morning. Gikan sa Cordoba naminaw karong mga panahon na gikan ni Analita Dingding Tabulong. Good morning gikan sa Cobaco, Bandawi City. Helen Caballes, Saldivar Annalyn ug uban pa. Salamat kay sa inyong pagpaminaw. Wala tayong oras ug panahon. Sanga na lang sa kinatibukang puwersa sa DYWS sa Radyo GMA, pinagis ng Master Control Julius Malinaw at ang transmitter site Daniel Albano. Katawa ang Program Director Algina Bakita, Station Manager Kit Matos Cortez. Ako na lang yung kapuso sa Perfatch Anthony Inso. Manamilit na kaninyo pinagis bangon, dalay ko ng Diyos. Mayong buntag Pilipinas, dapat totoo.